Karon, ako nang ihatag ang mabigayon, kung iwelta pag-usap si Brother po Pablo Alima. Kita salamat Bradlin o mayong priskong kabuntagon kanatong tanan. Sunindot kaayo no ang buyohoy sa hangin ato gi-welcome si Brad Joseph. Musulod siya o niyang kahapon ng human sa atong paniudto. So siya atong speaker gikan sa Pakwan Dalagatan. Palakpakan nato si Brad Joseph. So di pa ko magsugod ano sa tanong o pag-ampo. Sa kalang samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo ka na sa langit, pagdaygo ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, batuman ang imong pagbuot diya sa yuta kayon na sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos ang akadimo. Bulahan ka sa tanang kababayan o bulahan ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Himaya samahan sa anak o sa Espiritu Santo. Ginoo, panalangin ni kami sa among sa kaadlaw na pagpalawom o kabalikon sa among pagtuo. Ihalad na mo Ginoo kini tibok adlaw isip pagdawat sa makamatuoran itudlo sa imong simbahan. Lord, as kapil sa kamo ang mahal sa kinabuhi na among gibiyaan ay mo silang proteksyonan. Palit ng Ginoo sa among kanyang nalaga kaya kanimo. Ang kalampusan ini among gipasalamatan. Pinaagi ni Kristo uban sa pag-ambis sa Espiritu Santo, Dios na usa, uban kanimo amahan. O uban usab sa proteksyon sa mga anghel o pag-ampo sa tanang mga santos o lawatan ng among mahal na inahan, ang mahal na Birhen ng Maria. Lord, panalangin ni kami sa pag-among ipatik ang timaan sa imong pagtubos kanamo dito sa cross. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Atong hatagan o isipang palakpak ang Ginoo. Ang ako kihatas na topic karon nga kabuntagon sa dilipang atong gitawag na open forum o pagtagad sa inyong mga pangutana alang sa katinawan sa atong pagtuo. Ako na ipaambit kaninyo ang role kung papel sa mahal na Birhen sa kaluwasan. The role of the Blessed Virgin Mary in the economy of salvation. Kay sa uban ng mga tinuohan, wala nang dilapot ang mahal na Birhen sa kaluwasan. Nga matod nila, ang Ginoo o ang mahal na Birhen pareha na daw sa saging. Kanang ukaon mong saging, unsa man inyong buhaton. Inyong panitan ang saging, kanon ang unod, kumangkaon, isalibay na ang panet. Si Kristo daw ang unod, ang mahal na Birhen mao daw ang panet. Sa dihang dawaton na nato si Kristo, ako daw isalibay na ang mahal na Birhen. So mao na ang ilang gihimo nga analogy, nganong nakaako sila na isalibay ang mahal na Birhen. Ang ilang pagtuo di ay si Kristo unod sa saging, si Mama Mary panit sa saging. Pero ang pangutana pa ulit, makakaon makatag saging, buhay panit? Dili. Ang panit, ang iyang role, importante. Kaya dili ma-preserve ang unod o magkaon kita kung wala yun ang role sa panit. So, balikon ko, atong ipasabot karon kung doon na bagoy dako ang kalibigitan ang mahal na Birhen sa atong kaluwasan. Ang atong manluluwas mao gayon si Kristo. Atong nang karoon na ang atong manluluwas mao si Kristo. O sumala pa sa tagna ni Propeta Isaias nga atong mabasa dinhi sa balaang kasulatan sa Isaias kapitulo 35 versikulo 4 mao kini ang atong mabasa. Muanhi ang imong Dios aron sa pagpanimalos sa imong makaaway o iya kamong luwason.
Ang Dios yun ang muanhi sa pagluwas. Ang palutana kung ang Dios muanhi sa pagluwas, unsaon man ta pagluwas sa Dios? Ang tubag, Hebreo Kapitulo 9, versikulo 22, without the shedding of blood, there is no remission for sin. Kung walay dugo nga ipatulo, walay maangkon nga katungsanan o kaluwasan ang kalibutan. Sa ato pa ang Dios muanhi aron muluwas nato, magpatulo siya dugo sa kaluwasan sa katawhan. Ang palutana mo kini, unsa man ang kinaiya sa Dios. Tubag, Juan 4:24, God is Spirit. Unsa ang Dios? Espiritu ang Dios. Ang palutana, unsa may kinaiya sa Espiritu. Tubag, Lucas Kapitulo 24, versikulo 39, Spirit does not have flesh, bones, and blood. Unang Korinto 15:50. So, ang Diyos na may muluwas, kinahanglan niya og dugo na ipatulo. Apan ang pangutana, ang Diyos na abay dugo. Nawala. Ang Diyos Espiritu. Ang Espiritu, matod sa balang kasulatan, walay unod, walay buko, o walay dugo. Maunay Diyos. Ang pangutana, kung saan magluwas, patuluan ang dugo. Karon ka ang Diyos may muluwas, Espiritu man siya, wa man siya dugo. Unsaon magluwas? Nawa may dugo ang Dios kay Espiritu man. Nganong nakabaton sa dugo? Ang tubag, Hebreo Kapitulo 2, versikulo 14. Mo kini ang ato mabasa. Tungod kay mga anak man kita sa tao, nga adunay unod ug dugo, si Jesus usab nahimong sama kanila, miambit sa ilang tawhanon nga kinaiya. Unsa si Kristo? Ingon nga kita mga tao, nakaambit kita og unod ug dugo sa atong maginikanan, si Jesus usab sama kanato, miambit usab siya sa unod ug dugo sa iyang ginikanan. So sa unsang paagi ang Dios na walay dugo, nakatakon og dugo, pinaagi sa mahal nga Birhen nga Maria, miambit ang Dios na manluluwas og dugo aron kanang dugo ang iyang ulaon sa kaluwasan sa katawhan. Palakpakan nato dito. Ang Dios is omnipotent. God is powerful. Mahimo niya ang tanan. Tinuod dili. Sa ato pa kung ang Dios mahimo niya ang tanan, sa ato pa pwede ra gayon unta ang Dios gikan sa langit motok pa sa kalibutan nga tibuok tao na. Pwede ra dili. Pwede man. Mo man ang gihimo sa mga anghel during sa Annunciation. Unsa may gihimo ni San Gabriel na anghel? Di ba may appeared siya sa mahal na Birhen? Maghimaya ka, puno sa grasya. Ang pangutana, na tao ba ito si Gabriel sa tao man? Gipanganak pa ito tawhanong inahan. Dili sa mga tawtong sa kang mamamere. Sa ato pa, pwede na dayon ang Diyos sama sa mga anghel mo appeared sa kalibutan nga di na muagi sa mahal na Birhen. Pero nga wala man ang himoa sa Ginoo, nga nung dili man mao ang iyang opsyon nga motungha sa kalibutan sama sa paagi himo sa mga anghel. Kay lagi ang kaluwasan nang inahanglan siya dugo. Ang Ginoo gikan sa langit wala gyud magbaon og isa ka balting dugo. Kay wala sa platform sa langit. Wa gyud siya nagbitbit og isa ka galon nga dugo. Kundi ang dugo nga iyang gamiton sa pagpanubos, dugo nga gikan sa tawhanon niyang ilahan ang mahal na Birhen nga Maria. Palakpakan nato dito. Nganong ang Diyos yun ang manganay sa pagluwas sa kalibutan.
Nganong dili man gyud na pwede i-delegate sa Ginoo. Pwede na ba ang Ginoo mo gamit og tao nga instrumento sa pagluwas? Pwede man. O man ni gamit kaniadto sa Old Testament. Gigamit niya si Moses nga mahimong manluluwas sa iyang katawhan ng Israelita sa ilang 430 katuig nga pagkaulipot sa Egypt. Pwede na ang Dios mo himong instrumento mo gamit siya mga tao aron sa pagluwas sa katawhan. Pangutana, nganong kinahanglan yun ang Dios mo imuanhi sa pagtulos? Yung pangutana na. Ang tubag mao kini. Ang kaluwasan sa lain nga termino gitawag ni nga redemption. Unsa ning redemption? Mao ni ang kaluwasan nga gibuhat sa Dios sa katawhan. The word salvation has two keywords. Ang una niya is redemption. Mabasa nato sa Mateo 20:28, Christ gave His life to redeem many people. So kanang redeem, o ang root word na sa redemption. Ang second word, babasa sa Mark chapter 10 verse 45, that Christ gave His life as a ransom for many. So ang salvation na ay duha ka importante nga mga words. Redemption and ransom. Karon atong mahibaw-an kung ngano nga ang Dios yun ang maunay sa pagtubos. Para mahibaw ta sa gibuhat sa Ginoo kanato nga kaluwasan, importante nga atong masabtan kining word nga redemption o ransom. Otherwise, kung di nato ni masabtan, dili nato ma-appreciate ang gihimo sa Ginoo nato. Unsa man ang redemption? Ang redemption, dali mo makasabot na ini kung naka-experience mo og prenda. Dali mo makarelate ini akong i-share karon kaninyo. Kung naka-experience mo nga magprenda og butang. Nakaprenda na ba og lupa? Nakaprinda na mo mga lahas dito sa ponsya. Kung nakaprinda na mo, mas makasabot mo sa gihimo sa Ginoo sa pagluwas niya kanato. Kining pagprinda, for example, magprinda ka og yuta. 6 hektaryas imo din iprinda. Iprinda nimo sa prindahanan or alahas ba imo iprinda. Pagprinda nimo sa ponsya, for example, alahas, temporarily, ang pawn shop ang manag-iya sa imong alahas. Karon kung ang maong alahas importante para nimo, unsa ba imong buhaton? Maningkamot gyud ka nga imo nang lukaton. Kanang alahas sa imo na, pero imo nang naprenda. Ang pangutana nganong ang kaluwasan nagipabuhatay sa Diyos kanato, iya bang gigamitan og word nga redemption? Naon sa man diay ka? Ang tubag mao kini, ang atong kahimtang isip mga tao o katawhan way kalainan sa butang nga naprenda. Sa dihan si Adan o si Eva minisobi sa Ginoo, daw sama na ilang naprenda ang ilang kaugalingon sa poder ni Satanas. Apil ang katawhan kay ilaman ang kaluwasan. Sa dihan si Adan o si Eva milapa sa balaod sa Ginoo, daw sama nga naprinda ang tibuok kalibutan, ang tanang katawhan dito sa kamot sa yawa. Kita mga tao, by virtue of creation, we are sons and daughters of God. Property ta sa Ginoo. Ang Ginoo yun ang atong tag-iyan. Pero naprinda lang ang kaugalingon sa tao ngadto sa poder sa yawa. Mao nang muanhi ang Ginoo aron tugson ta diyan. Kay kun ang Ginoo wala pa ta niya tugsa, unsa man inyong buhaton sa usa ka butang na prinda sa ponsya nga wala nay balyo sa inyong kinabuhi. Kinahanglan sama. Kung naay balyo, kinahanglan lukaton. Kung wala nay balyo, iparimati ka na.
Sa dihang ang tao na prenda niya ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa. Gipasagdan mata sa Ginoo. Wala ta iparimata sa Ginoo. Nangita din sa paagi, nakuhaon kita dito sa naprindahan. Kay iya kitang property, pinanggat na sa Ginoo, mahal na niya, sumangita din sa paagi, nakuhaon kita dito ni adtong nakaposisyon sa pagprinda ka nato. Mauna nganong ang salvation gibutanan og word nga redemption kay atong kahimtang way kalainan sa butang nga prinda. Dayon sa law of redemption kinahanglan ang paglukat principal plus interest. Pananglitan na prenda nimo nin usa ka alahas o dismel. Dili pwede nga di na nimo siya lukaton sa principal amount na 10,000. Kay sa law of redemption nagdemand siya og interest. So bisan pa ang imong na prenda na anak kay 10,000, dili paghihapon na nimo malukat. Kay kinahanglan magbayad man kag interest. Ang pangutana sa dihang naprinda sa tao ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa. Naapay tao nga sama ka nato nga kapabol nga mo lukat sa ako kasi katao. Tubag. Salmo 49:7. Dili gayon ang tao makalukat sa iyang kaugalingon. Sa dihang naprinda sa tao ang iyang kaugalingon sa poder sa yawa. Wala gyoy tao nga pwedeng makalukat sa tao. Nga naman, patas na tantanan. Sa law of redemption, kinahanglan principal plus interest. Meaning, ang motobos nato, dili tupong nato, kundi ang motobos nato, labaw nato. Saan talaga? Again, walay tao nga pwedeng mulukat sa iyang isig katao. Kay ang law of redemption nagdemand o principal plus interest. Kung ang tao mulukat sa isig katao, patas ra. So, nanginahanglan ka og manunubos nga labaw nato. Kanos ani ni abot? John 1:1, 14. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. Nga ang pulong Dios o kining pulong kauban sa Dios Amahan o kining nga pulong nahimong tao. Sa dihang si Kristo nahimong tao, sama siya nato na tao, kay siya 100% man. Sa iyang pagkatao, tao po ta, pareha na ta. Pero siya lang ang tao nga labaw sa tao. Nga naman, dili kay siya tao lang, kundi siya Diyos nga nahimong tao. Ang pangutana sa dihang ang Diyos nahimong tao. Malukat na bang tao? Malukat ng tao nga naman. Anak kay manunubos nga labaw na to. Kay ang pagtubos, principal last interest, buti pasabot ang motubos nato, labaw nato na tao. So naanay tao na manunubos nga si Kristo, nga sa lang kay tao, kulit Diyos siya. Palakpakan niyo. O kanos anak na hitabo, nga doon na tayo manunubos, nga labaw nato, sa dihang ang Diyos na tao diha sa usa ka babae. Mao na ang mahal na Birhen nga Maria, doon na ito'y dako nga papel nga natampo sa kaluwasan sa katawhan. Palakpakan. Ang ikaduha nga word is ransom. Kaganina, mayon ko ninyo, nakatry na ba mo o prenda? Mitubag mo, yes bro, nakatry na may prenda. So nakarelate mo, kaya nakatry naman mo. Kini ikaduha ransom. Bisan gusto mong mo try, di mo ka-experience. Kaya nga naman, bisan magpa-kidnap mo, huwag mo kidnap ninyo.
Bisan mabuhat ko sa busayap, kidnap ako. Di ka pansiton sa busayap. Kinsa man ang kidnapon sa busayap, makidnapon. Kadto yung mga anak o kwartahan. Kita, bisan pa volunteer tayo pagpakidnap, di kita kidnapon. Kung sa may balyo na to, huwag man tayo balyo sa mata sa kidnapper. Ang ilang kidnapon yun ka na mga anak o kadunahan. Sa ako pa, sa dihang ang yawa, mauman ang kidnapper, gikidnap niya si Adan o si Eva, nakidnap ang tibuok katauhan. Admission di ay na kita bililhon taas na itang presyo. Kaya kung wala tayo balyo, di kita hilaptan sa yawa. Sama nato ba? Na di kita pwede kidnapon, bisa mo magpakidnap na. As long nga ang yawa ikidnap ta, sa ato pa, kita di ay ng mga tao, grabe di ay ta kung balyo. Kaya anak kita sa pinakaadunahan nga Ginoo sa kalibutan. Palakpakan nato. Now you know kung sa yun kadako ang balyo nato ng mga tao. Sa dihang gigidnap sa yawa ang katawhan, unsaon man nga makapaulit ta sa tinuod nato pagirikanan. Kinahanglan ang unsa? Ransom. Ang kidnapper mo demanda og ransom. Kanang anak ka na kidnap, makapaulit lang ka na sa iyang tinuod nga pamilya kung doon ay itahan nga ransom. Ang pangutana sa dihang gikidnap ni Satanas ang katawhan, iunsa man ta sa Ginoo pagransom. Klaro, ang giingon sa Bible, Christ gave His life as a ransom. Pila may anak ang Diyos? Pila yung anak sa Diyos? Pila ka buong anak sa Diyos? Pila? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten bugtong nga anak. Pila yung anak sa Diyos? Usa na ito. Kung sa mandayta, we are sons and daughters of God by virtue of creation. Si Kristo dili man na-created. Si Kristo begotten Son of God from the bosom of the Father. Kita lahi ta kapag anak. Anak ta kay minugna ta sa Ginoo. Si Kristo begotten Son of God from the bosom of the Father. John 1:18. Bugtong radyo si Kristo. So sa may gihimo sa Dios, sa dihang nakidnap sa yawa ang mga anak sa Dios sa kabuhatan, which is kita. Unsa may ibayad sa Dios nga Amahan aron makuha ta sa kidnapper. Ang iyang gihimo, iyang ihatag ang iyang the only begotten. Ang pangutana, kapila na wali anak ng Diyos? Kapila. Ang unang nawa niya, ang iyang mga anak sa kabuhatan, nakitang mga tao. Nakita man ta. Sa ikaduhang higayon, iya nag-usap ihatag ang iyang the only begotten. So ang pinakadinero sa tanang Ginoo, nga naman, nakaako siya na bisan ang iyang the only begotten, iyan ni ihatag aron buhaton niya kita ang iyang mga anak sa kabuhatan nga makabalik kita dito sa iyang sabakan. Ang pangutana, kinsa may importante, ang lukat o ang gilukat? Kinsa may importante, ang gilukat o ang lukat? Very good. Right? Sabi mo. So, pag ganito, asa yung importante, kinsa importante, ang lukat o ang gilukat? Ang saktong tubag, ang gilukat. Kinsa may gilukat? Kita.
Kinsa may lugar? Si Kristo. Pangutana, kinsa may importante? Si Kristo kita. Ha? So si Kristo. Napali na itong tubagay na. Balik ko na ko, kinsa ay importante? Ang lugar o ang gilugar? Ang saktong tubag ang gilugar. Kinsa gilugar? Kita. Kinsa gilugar? Si Kristo. Kinsa importante? Si Kristo kita. Ang tubag kita. Ang pangutanan na unsa man ay si Kristo. Gipakawalay importante niya ang iyang kaugalingon, ang iya lang nga makaulit kita dito sa atong tinuod nga amahan nga mao ang Dios. Palakpakan atong Ginoo. Ingon ni anak ta kamahal sa Ginoo. Gibuktian ta niya sa presyo sa iyang gihinigugmang anak. Maunang sa dihang ang tao na kidnap sa yawa, sa dihang gilukat sa Ginoo, na usap ang panantaw sa Ginoo sa tao. Mitaas ang atong baliyo. Panangita na kay duha ka anak, present ikaw, binaryo ka, Bradley. Na kay duha ka anak. Ang imong isa ka anak nakidnap. No. Ang imong isa ka anak wala makidnap. Kining imong isa ka anak, imo ning gibayaran ang kidnapper og 100 million. Nakuha nimo imong anak, nibalik sa imong balay. Pangutanon ko ikaw, pataparo nako na imong duha ka anak. Asa may bukat nimo sila duha? Ang imong anak nga wala makidnap o ang imong anak nga imong gibayaran og 100 million sa kidnapper? Di man na pwede makuis, imo mo ginagawa ka anak nimo. Pero kining isa, taas ang appraisal value ini. Nga naman gawas na imong anak, gibukti anak nimo og 100 million nga kantidad. So kung papilion ka sa duha ka anak, asay mas bukat guntong imong anak nga imong gibayaran og 100 million. Unsa implication ini? Sa dihang kita gikidnap sa yawa, sa dihang kita gilukat sa Dios, gibuktian ta sa kinabuhi ni Kristo, nitaas ang atong baliyo sa mata. Nga naman, gilantaw na ta sa Dios nga sama sa iya unlimited. Maunang dili mo sugot ang Dios nga dunay usa nga maimpierno. Kaya gilantaw ta niya na iya tan unlimited. Ang paglantaw niya sa ato, kita mao si Kristo na iyang bugtong anak. Kaya atong baliyo ibuktian sa kinabuhi ni Kristo. Ako ang atong baliyo sa mata sa Dios, pareha sa paglantaw sa Ginoo sa iyang daon libigatin. Ikaw Glen, ang pagtanaw sa Ginoo nimo, ikaw gyud ang iyang daon libigatin. Mao na ang gugma sa Ginoo kanato. O mahitabo ka na sa dihang misugod si mga mire nga mahimo siyang instrumento sa katuyuan sa Dios sa pagluwas sa katawhan. Mao na in honor to the Blessed Virgin Mother, dili nato sa himuon nga pareha sa pangit sa sakit. Ang mga Katoliko neither ko na ikalimutan ang importanteng papel ni Mama Mary sa kaluwasan sa kalibutan. Kung siguro kalimutan pa na sa mga Protestante, never yun. Ang simbahan mahikalimot na sa usa ka panahon adunay babae nga gipili ang Dios na instrumento nga maangkon sa tao ang kaluwasan. Ang Katoliko dili ingrato. Mapasalamaton sila sa kontribusyon sa mahal na Birhen sa kaluwasan. Mao na ki-inspire ang mga wording sa mahal na Birhen kanang gitawag Magnificat, the song of the Blessed Virgin Mary, that from now on all generations of all ages shall call me blessed. Mora gyud ang atong mabungat na pasalamat sa atong langit ng inahan. Ang paghimaya o pagkain kaniya nga bulakan ka
At ang babae sa kalibutan, ikaw ang ipili sa Diyos na instrumento to cooperate the salvific mission of our Savior, Jesus Christ. Palakpakan. So, kining Martiology na as pa na siya. Natagitawag for Marian Dogmas. Pero mukonsyon niya ko sa kaadlaw. So, hinaot na sunod unta nga mapanahon, taliwa sa kalayo na nga lugar, ipangandoy ni hapon namo na makabalik pa din ni lugar. Kaya pa may mga misyon sa paghatod kayo sa katinawan, sa pagtuo ng Katoliko. So, din ako maglanan, mo open ako sa atong question and answer portion regarding sa atong topic about sa the role of the Blessed Virgin Mary. Ang iyang role nga importante yun ang iyang papel sa kaluwasan. Kaya kung wala siya, wala po'y nahitabo na katugsangan. Kaya ang dugo o gamit sa Ginoo sa pagpalubos, dugo man na iyang giambitan sa iyang inahan si Mama Mary. So, wa yo'y rason nga dili ta mulang ta o utang kabubuton. Nagitagda naman na sa Biblia na sa ulahing mga panahon ang mga tao dili na sila mapasalamaton. Tama na sa Bible. O basa ko na. Dinhe sa 2 Timoteo Kapitulo 3. Timan ikini nga sa katapusang mga adlaw moabot ang panahon nga malisod. Nganong malisod? Mato dinhe ang mga tao mapahitas-o na sila o hambugiro, dili na sila mapasalamaton. Mao nang kita mga Katoliko mapasalamaton ta. Na si Mama Mary miingon yak nihe si kondom, dili kondom tras kondom. Yak nihe si kondom verbum tuum. Let it be done to me according to your word. Nabisan pa ang pag-abot sa kabuton sa Diyos sa iyang kinabuhi, complicated. Nakabalo ba akong pag-abot sa kabuton sa Diyos sa kinabuhi sa mga Birhen? Na ituha ka bukat nga mahitabo sa mahal na Birhen? Si Mama Mary, ipangasawa naman ni San Jose. Dahil sa kultura sa mga Hudiyo, once na ikaw ipangasawa na, ang mata sa katilingban, lantawan mo, isip, magtihayon. Mao man ang pag-abot ni San Gabriel dito man ko sa Basilica o Annunciation, katong lugar yun na mitungha si Gabriel na anghel. Ang simbahan dito di Basilica o Annunciation. Tuwa dito ang simbahan Katoliko ng Barong. Dito po sa unahan, tuwa po dito ang balay ni San Jose. Tuwa pa gani ang iyang magamit sa pagpamanday. Kay San Jose o si Mama Mary silingan. Mao nang ako, ang akong gibinyuan, ang ako ra pong silingan. Kaya niingon man ang Ginoo, love your neighbor. Igugma ang imong silingan. Di nagatuman ko, niliwat ko ni San Jose. So pag-abot ang kabubot ko na magpapto siya, sa mata sa katilingban sa mga Hudiyo, ang ilang estado daw sama na doon sa magtihayon. Sa balakod sa Bahudiyo, sumala sa Deuteronomio Kapitulo 22, versikulo 23 o 25, pag ikaw magmapdos, nagipangasawa na, o niya ang imong imapdos, dili, ni atong nangasawa ka nimo, ang sentensya niini, batuon ka sa tibuok katilingban. Nahibalo anak ang mahal na Birhen na kung magnakdo siya sa lalang sa Holy Spirit, ipangasawa naman siya, mulutaw ng iyang kimapdos, dili kang San Jose. Tuuhan ba siya sa mga tao o kung ingon siya na kung nagmapdos tungkol sa Holy Spirit? Dili. Kaya wala pa pinahitabo sa kasaysayan na naay nagmapdos na wahilakye. Kawas karon eh, pwede naman sa magmapdos na ikahilabtan. Ano naman mga MC karon gamitan o mga high-tech naman nun. Pwede naman karon mabulos, kalit ka gamit, ikahilabtan o lalaki. Injeksyonan na ka atong, naik.
Hindi ng mga sperm cell, pwede naman ron. Pero kani ato wala ito kasaysayan nga magmaktos ang tao maghihilabtan. I-assume yun na naghihilabtan tao. So, ang mahal na pero, nahibalo siya na kung gawa ko niya na magmaktos siya, kahulugan ko na, mamatay ko siya, kamatayo ko na niya sito. Mga number one, ikatuha, maguba ang pagsaling ni Jose kanila. Isipon siya at sa kabikaon. Maguba ang ilang relasyon. Nga naman, Wa magkasay-say kay bawa ni Jose nga naay babae ng baptos na wahilabte. So pagkahibaw niya na ng baptos, nakahuna-huna sa di maayo sa mahal ni Jose. Apandisan pa ni Ana, wa din siya mag-iskandalo. Nirespeto siya sa mahal ni Jose. Nagsekreto siya na iyang bulagan si Maria. Wala siya manabil ng akong ipangasawa na mabdosan kinsa kay lalaki nakahilabot ni wala iya nagsisikreto kay kaliwa na ang mahal na pwede na buntis nagpabilin ang iya kuma ang mga pero kay kana pagbuot ko man sa Ginoo once na Ginoo ni anato di na nagpasabot nga wa tay problema na ay problema. Pero ang naganindon, kung naatay Ginoo, magka-problema man ta, kaya Ginoo, uban man nato, mutabang siya sa pagsulbat sa atong problema. Mauna ang bintaha kung naatay Ginoo. Ang way Ginoo, na ang gihapon ay problema. Kita nga, na ay Ginoo, na ay problema. Pero ang naganindon, kay kauban nato ang Ginoo. Kay kauban nato siya, mutabang doon siya na sulbaron ang atong problema kay iya man kauban. Di ba kung may kauban sa panaw? Mutabang din mo. Mawala nga sa dihang natulog si San Jose, gipadamdos siya nga kanang gimabdos sa imong gipangasawa, lalang ka na sa Espiritu Santo. Kung dito siya nabuwasan, mi-recognize siya na doon na siya ipapil na mahimong ama-ama sa manluluwa sa kalibutan. Palakpakan sa Ginoo. Mauna, kung si Mama Mary, dili, lahi pa siguro pa ng babae, dili siya modawat sa kaakuhan na mahimong inahan sa manlulubos. Tungod kay complicated kaayo ang sitwasyon. Ang nakalindog sa mahal na Birhen mo ini, bisa nahibalo siya sa possibility na iyan ato bangon, willing yun siya nga mosunod sa ubot-ubot sa Ginoo. Lahi niya iba nga wa man to'y kompromiso pero midiskobisa sa Ginoo. Ang mahal na Birhen, ang iyan yes na kahulugan o kaluwasan sa kalibutan. In honor to the Blessed Virgin Mary, mauna na kita mapasalamaton kaniya. Kaya matod sa Biblia, moabot ang panahon na ang mga tao dilis na kabalo magpasalamat. Ingrato na sila. Kung wakine matuman din nato, kaya kita mapasalamaton sa mahal na Birhen sa iyang kontribusyon sa kaluwasan sa katawan. Mauna ang nindot na kinaiya nato Katoliko. Dili na pwede mahikalimot sa mga tao na nakakontribute o kaayuhan sa atong kaluwasan. Palakpakan. So mauna, mo open na ta sa inyong mapamakanan. Hantod na mo enta alas 11:45. Maniunto ta, dahil alauna, morisyon ang atong program. So oras pa din. Alas 10:39. Sige, iupak mo na yung mga pangatan. Jadi para kita kan adalah ako din ipangutana dali. Ang gawas ako niya. Laki ni Maria, di ba yung to si
sa sinuganan, pangasaunong pa lang siya ni Jose. So nagbuntis siya, sumala sa lalang sa Espiritu Santo. Ang ako pang pana, kasalba dito sila, kaya ako ano yung karoon na asawa. Pero ako ibawaan, pangasaunong pa. So kasalba dito si Maria, na ni Jose. Natural kay sa mga Hudiyo, kanang kaninyoon sagrado para nila. Nga ni sumala sa Deuteronomio Kapitulo 23, mo kini ang atong mabasa dinhi sa abalaan nga kasulatan. Hinginlan gikan sa katawhan sa Ginoo ang mga anak sa dili kinasal bisan hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. Kung wala makasal si Mama Mary o si San Jose, si Kristo tinunglo. Hingin lang si Kristo, kaya mo na ibalakod sa mga Hudiyo. So, bisan padili ka makabasa litra po litra, nagkasal sila, i-assume yun na nato, ay kasal sila. Kaya di man sila masinupakol sa balakod sa Ginoo. So, katong ngayon, di pangasawa, na pangasawa dito, o nakasal. Mo nang si Kristo na yung legal na anak sa pag-iayon na Santa Maria o San Jose. Kaya kung dili, ma-apply kini Deuteronomio 23 na ang dili kinasal, ang ilang anak tinunglo hangtod sa ikanapulo kaluban. So si Kristo, mahimong tinunglo. Ang atong manluluwas, tinunglo di ay. Dili. So bisan ka way mabasa litra po litra, kung maimong tag-Bible alone, di ka mo po way mabasa. Problema na po sa te. Pero kita lahi man naaman kay tradisyon. O sa tradisyon, ikasal kayo ang magtiayon na San Jose o Santa Maria sa kultura sa Hudiyo. Dili sa kultura ng Pilipino nga nabi paso-paso, nabi muda-muda, lahi pa sa ilang panahon doon. Nga isa na sa iba, ikasal mo sa Ginoo. Huwag lang nila kung inon. Kung may tao ka na ito, sumuna sa ba? Kasado doon sila. Kaya masupak na yung Biblia, maiko sila ang pagkatinong ko, hindi kinasal. Salamat po, brother. Ako kung ipaklaro, dito na sa akong side, kung hindi na ako tanan. Kaya mamaya kung tulog sa sibang katoliko, brother, pwedeng magpuyo-puyo. Naman sa akong mahuno na, ako pa mo sabi, kaya ba kayo sa inyo ha, buhol. Daan naman ito si Sir Billing, tinangan ang pangutanan, dito sa pangutanan. Mas magmahal yung ba nga, susuwanan si Brother Ward, ano sa akha sa kabalik. So, tatawa sa akong mahuna, dili puyo-puyo si Mama Miri, kay kanang mo may itulog sa akong simbahan, mga katoliko, dili pwedeng magpuyo-puyo. Salamat kayo, Brother Ward. Salamat, Sister Lydia. Maayo ang puyo-puyo. Sa English ng puyo-puyo, live-in man na. Diba? Live-in. Live-in. Klaro ba sa inyo? Balihog pa ng live-in. Iman eh. Kasi balik taron. Rampulo lang ko ba? Basahan kang live-in. Balihan. Evil. Ne. Daotan ne. Klaro daotan lang sa word pala na daotan mag-live-in pa mo. Kung nag-live-in mo karon, pakasal mo. Eh makot sa Bible, ang inyong anak mahimong tinunglo, musugot tayo mo. Klaro. Deuteronomio 23:2, ginahanglan, hinginlan sa katawhan ang mga anak sa dili kinasal hangtod sa ikanapulo kakaliwatan. Sa ato pa, perte daer taasa ang nagkutay-kutay na tunglo, kundili tamodawag o sakramento sa kaminyoon. Kinahanglan na ang kaminyoon konektado sa Ginoo. Whatever you lose on earth will lose in heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kinahanglan na ang sakramento madugtong dito sa kahitasan. Kaya kung wala, mauna ang giingon na mahimong sinunglo ang maapektahan ang mga anak tungod sa gitawag na live-in or evil. So noon na katong live-in, pasikaso lang mo sa inyong mapapil. Ayaw paabuta na makabasang sa kinabuhi na dili ihatod ang kaminyoon sa altar sa kaminyo.
kung mag-desire na mo karon nga magpakasal, kanang nangagi ninyong kinabuhi, kalimtan na sa Ginoo. Kay kung ikaw mupahilunan na sa imong kinabuhi, sa ugot sa Ginoo, kalimtan sa Ginoo ang nangagi nimo kinabuhi. Dili to niya ikaw, kaya Ginoo, ilan daw ang imong tinguha sa pagbago. Bisan karon, kung naa na sa imong kasing-kasing na magbago, ikaw na nasa Ginoo. Ihatod yun sa kaninyoon. Kung nagpuyo-puyo mo, paningkamot mo na makadawat o sakrament o matrimonyo. Daghan na banganan ng Katoliko na nagpuyo-puyo. So kinahanglan na doon ay magsinsos na pagsusi sa batang pamilya Katoliko, especially sa BEC, kaya diha man ato monitor kung pila sa atong sakop ka household na way kasal. Kung mag-gather nato ang data na doon ay daghang nag-live-in na Katoliko way kasal, mao nang magpahigayon tag mass wedding. Libre kakasal sa katilingban sa Ginoo. Dili pasagdan sa simbahan na nagpuyo-puyo na kundi na may sakramento, libre na sakramento. Ang inyo lamang gasto diha kuha ra mo sinuman. Hindi mga requirement. Dayon, kung naanan na, isang 20 ka buong na nag-live-in, isang kadatuig lang magkapakasal sa usa mas wedding. Dako na o idulhin sa Ginoo. Na daghan nga mga tao na nahimulag o nalayo kaniya na nagkinabuhi sa puyo-puyo nga nahibalik siya sa bakan kung sa nagante sa Ginoo niya na Santiago Kapitulo 5 versikulo 20 o kini ato mabasa 19-20 Kapitulo 5 mga igsoon kung usa kaninyo mahisalaha gikan sa kamatuoran o may makapabali kaniya angay ninyo masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. So kung ikaw instrumento nga mga dautan nga mga tao nga nag-living in sin, tapos imo nang madala kasabakan ngadto sa Ginoo, mulahan ang mga tao nga nagatampo sa kabag-uhan sa kinabuhi sa ilisig na tao nakahatod ngadto sa makan sa Ginoo. So dili pasagdan, dili kay atong i-condemn ang nalilin, atong ipahibaw nga sala ang pag-livin. So nato pwede i-condemn ang ilang sitwasyon. Unsa may atong kontribusyon nila? No na, katabangan sila nga makadawat sa sakramento matrimonyo. Dili igo nga ato silang pahibawon, kung dili agakon na ilang kaminyoon ihatod yun sa sakramento. Isang daghan sila mga anak, na sila mga apo, kung wag yun makadawat o sakramento, dili ihapon ang ilang kainta. So mga na Bradley, daghan patag na mahuonon. Nung man yan si Bradley, uy, atok man yan, instrumento din. Alam, pakitaan ito ba dito magkasal? Yung mga ayaw na mayor o sponsor. Ditson lang God. Hindi, tapanganan. Libuto na din nag-ihol nga. Yung magninong o balik o din. Praise the Lord. Sumon na siya ito pala. Okay, no, sabi ko tayo ko, no, limang libre ko. Actually, nakain naman yan sa mga itong shopper sa Larina, no, na ako yung mga kalubanan na mulay kasal ba. Among yung i-court, tungkol natin stay lang, uptake money. Hindi siya, pero uptake with regards sa nga ng mga kuhan, sitwasyon ba. So, kami mo nagsuportahan na sa mulang nakaagad, hindi usapan ka kuhan, dahil na yung gusto na tulo sa, yan lang siya nabas nag-anak, so ito na siya. Now, karon, ito ko na-iskutan ko din natin, ito kung ginakit ni Brother Paul, hindi kita ko makinang makasal, hindi pwede tayo mag-live-in. Now, karon, our kuan, ang status sa kuha karon na pag-gobyerno, uy, naunsa man. Hindi sa itong hiusahon, ilan ang punong bulagon, kaya na mapagpumahan itong divorce, pero kung napanuwi kuan, pero sa kuha pa rin po, sa imuhang say, pabor pa kaani, o kung sama imong ikagay, at least kung nakita ko na aware ko ta, huwag ka kapalugay, mapun, basi mako, no? Basically, ako yung pakuan yung pa-report. Wala yun tayo kawaling opinion regarding sa divorce. Ang ato yun, hindi mo sandig sa
Sugo sa Ginoo. So man di ko rin sa Malakias 2:6. Dili ko gusto nga magbulag ang mag-asawa o magtiayon. Kung ang Dios ang atong sundon, dili niya gusto ang divorce. Giklaro po na sa atong Ginoo din sa Mateo 19. Wala yun usbag sa atong Ginoong Hesukristo ang dagan sa kaninyoon. Mato din sa Balaang Kasulatan 19:5 o 6. Mingon si Jesus, tungod niini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o inahan, motipon sa iyang asawa, o silang duha mahimong usa. Busa dili na sila duha, kundi usa na lamang. Tungod niini, kinahanglan dili bulagon sa tao ang gihiusa sa Dios. Kung ang mga tao maghimo ng palaod na bulagon ng kaminyoon, ila nang gisupak ang kaubuton sa Ginoo. Kung ang divorce bill ma-approve legal sa gobyerno, apa ang simbahan na Katoliko magpabilin yun ang iyang posisyon. Na dili yun makaturuhanon ang divorce. Kung makapasar man natin ang simbahan, mubaro gihapon sa iyang ituuhan na sugo sa Ginoo. Dili pwede bulagon ang magtiayon. Bulagon niyo na magtiayon. Unsay rason? Kay ang bana hingulata. Pag bulag, magminyo na po itong hingulata, mag-create na po sa problema sa lain na po na pamilya. Unsa may solusyon? Ang pag-usap nato sa atong kaugalingon, dili kay maghimong balaod nga negosyo, kundi usbon ang kinabuhi sa tao. Kinahanglan o mga programa nga motudlo o kabaguhan sa kinabuhi. Naman kay annulment. Ang annulment, di naman lisod karon. I-prove lang nga walay nahitabo nga kasal. Mao man ang annulment. Nga wa gyud mo naamoy ikasal mo, pero ang inyong kaminyoon dili tinuod nga kasal. Ang annul, for example, annulment. Wala ka motug-an sa imong asawa na di kay kakaanak. Kaya supposed to be, magminyo mo, ang isa manggod ka purpose na magkabaton mo o anak. Mag-create mo o pamilya. Nag-assume ang imong asawa na ikaw mag-anak. Mahibalo ka, nga di ka mag-anak. Wa mo na itug-an sa imong asawa. Ground for annulment. Kinahanglan sa di po magminyo, honesty is the best policy. Ito ka niya mga pagkatao. Ako ra ba, di na bago ka anak. Magdali mo ko pakasalan. Kung mo isa pakasalan ko ikaw, bisan balik ka anak, na ako mo mutual understanding. So ang inyong paghatod sa altar, inyo man itong isabutan nga way bahin kapag kadili maninutan. So mo na ground for annulment. Isa lang na siya sa mag-ground. So na annulment. Dili mo create o divorce bill. Kaya bawal na sa balaod sa Ginoo. Akin, kung mo-approve na sa Senate, imuon nga balaod sa gobyerno, apan ang atong masiguro, ang simbahan, magpamilin ko sa sugo sa Ginoo. So mga nasi. Kaya kapag lumagin, hindi sila, mag-divorce na sila. Masa kita, ang ato, hiusakot. Di po na makaluya nato, rin nato mga apostolado, na mangita nato mga tao, na way kasal, na ipakasal. So what ay opinion, ang ato, ang kamaturan, na mauna ang kahugot ko sa Ginoo. Sige, So, pagkatang.
Ako'y pangutana, brother, kay matod ko to sa uban, si Mama Mary ko, no, dili putli o waray uling, kaya nakaambit pa ko siya sa tawahan nga pagkatao o magkasasala. Unsa may kwan ani, kay matod ko to sa uban, si Mahal Virgen Maria ko, no, nakaambit niya sa pagkatawahan, so nagalahin siya sa sala. Ang gamito nila na versikulo ana bro, kini gitawag sa Roma Kapitulo 3:23. Nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Dios. So, matod sa uban, kaya ang tanan nakasala, ang tanang tao nakasala, tao man si Mama Mary, so, nakasala siya. Dili na absolute. E kung mainon sa tanang tao nakasala, si Kristo tao man po. Apel po siya nakasala, kaya tao man siya. Sa pag-ingon na ang tanang tao nakasala, doon na yun ipahigawas din ha. Ang unang ipahigawas din ha, si Kristo. Nganon na apel man, may ipahigawas din ha ang mahal na Birhen. Kay kaalam ni Solomon, Kapitulo 1, versikulo 4, dili pwede nga ang kaalam musulod sa kalag na dunay sa kinsa man ang kaalam. Unang Korinto 1:24, si Kristo ang kaalam sa Dios. Dili siya pwede musulod diha sa usang katao na dunay sa. Ang pangutana, ngano nakasulod man si Kristo sa taguangkan sa mga Birhen noy pikabulan kung si Kristo, si Mama Mary, dunay sa gitawag logic of content and container. Bro, isa ka rin kung bako isa ka mineral water na ako isang po. Ay, isa mo tayo bro. Bisa ka sa ngin na laguda. Mana po yung non-port, nakasalo. Kini siya maone si Mama Mary. Kini siya maone si Kristo. Si Mama Mary nahimo ka bisel, nahimo nga sudanan ni Kristo sa dihang nahimo siya tao. Kini si Kristo pure. Karon moagi siya dinhi sa container nga mahal na Birhen. Kung kini nga container, kini nga botelya, limpyo man yun, no? Inom po yun. Butangan ako ni o isa ka drop nga tubig ikan sa kanal nang mo isa ka to sa ayaw mo ba? Ako na butangan ni isa ka to. O man sa pamilya, kinama kay sa akin. So, naan na ni isa ka drop nga tubig sa kanal. Tapos din man, musod si Kristo. So, tanin. Ang pangutana, kung sa may mahitabo ini, kung musod na ni, din sa botelya, nga na ay usa ka drop nga tubig sa kanal. Usa man color ba? Mo inom pa ba ka? Dili na ka mo inom, dili na ka mo dawat ini. Nga naman, kay kanang, kanang although ini pure water, di na siya hugaw, wa ni sa. Misulod man siya din sa container. Makontaminar siya sa kahugawan. O mahimo siya nga hugaw. So di ikaw nga mutanaw ana, di nagud ka ganahan mo dawat pa ng tubigan. Kay kana miagi dinhi sa botelya na dunay hugaw. Mauna ang Maria sa laing tinuuhan. Ang ilang Kristo miagi sa hugaw. Ihatag na ko din mo, di ka mo inom, di ka mo dawat. Ang pangutana, nganong ilamang ipabugos na dawata si Kristo. Nga kanang inyong Kristo, gikan mga sa hugaw ng Maria.
Mao nang lahi ang atong Kristo o ang ilang Kristo. Kaya ang ilang Kristo miagi sa hugaw nga Maria. Dili ka mo dawat ka ng Kristo ha. Dili ka mo dawat din. Tubig na naigamay na miagi sa naigamay na drop na tubig sa kanal. Ang atong Kristo lahi. Ang atong Kristo gikan sa pure kay Diyos man siya. Wa man siya isa. Unsaon mo ang pabilin siyang dili makontamina sa sala, kinahanglan kinaniyang container ang mahal na berhe, wala ni lamang sa kahugawan. Kaya kung wala ni lamang sa kahugawan, musod si Kristo, nagpabilin ba siya hidlo? Nagpabilin. Nanuman, wa may lamang din niyang isudlan. So ang atong Kristo gituuhan, gikan man sa way lamang amirin. So ang atong Kristo, dalawa ko na Kristo. O dili hugaw. Mao na nga managlahi ta Kristo sa Kristo sa mga dili Katoliko. Mo na og manakasakas nila sa kabalayan. So na din no? 2 Corinto 11:3-4. Nahadlok ako nga masaag ang inyong hunahuna o biyaan ninyo ang bugos o lunsay nga paghigugma kang Kristo sama nga paagi nga si Eva nga masalahan sa sa yawa kay modawat man kamo ni adto buhanan kaninyo o nagwali og laing Hesus. So na ay nagwali og laing Hesus na dili mo among giwali o gidawat ninyo ang usa ka espiritu na dili mo Espiritu Santo o ang maayong balita na lahi sa nadawat ninyo. So na ay lain nga Hesus. So salamat ka Jose. Mao na kasi atong Hesus o ilang Hesus managlahi. Ang atong Hesus miagi sa hinlo nga Maria. So ang atong Hesus perting hinloa. Ang ilang Hesus miagi sa hugaw nga Maria. Busa ka ng ilang Hesus nagkamuliksing. Mao na ayaw mong dawat ang ilang Hesus na ilang ikampanya. Nga receive Jesus as your personal Savior. Ayaw mong nagdawata. Ingna sila. Kinsa man ang Hesus. Nang imong giingon, miagi ba na sa hinlo nga Maria? Kung miagi na sa hugaw nga Maria, di mo dawat ka na. Di ka na inyong Hesus, nagkabuliksing ka na, miagi na sa hugaw. Mo nang wa sa picture, kaya nagkabuliksing man. Ang atong Hesus, miagi sa hinlo nga Maria. Mo nang atong Hesus, hinlo. Kung si Santa Maria, makasasala pa dahil dito si Kristo makuha dugo aron ihugas sa akong mga saa unsa ang paghugas sa akong saa nahugaw man ang sinugdan ha? So walay na hitabo nga paghugas sa sala kung ang gikuhaan ang sos sa dugo hugaw nagpabilin tang hugaw pasalamat sa Dios nga ang Diyos na puti waysa gipaagi niya sa hinlo nga Maria kay hinlo man makahugas sa hugaw palakpakan ng Ginoo. Mao nang tubag sa pangutana. Mao nang ang atong Kristo lahi sa ilang Kristo. Natuman ang giingon sa palaang kasulatan nga dunay laing Kristo iwali sa ubang sinuman. Kristo kagikan sa hugaw. Apan ang atong Kristo tinuod na Kristo nagpabilin hinlo kay miagi sa hinlo o puti niya tinahan si mga mga mo na ito o salamat na imong tubig na nakatabang ang lago padayon ng hinlo kay hinlo niya ayaw na tinuman ang kay hugaw ayaw dawatan ang hugaw ng Hesus nila ang miagi sa hugaw ng Santa Maria. Sige, pangutana. Pangutana, samtang may oras Kasi ka. ayaw mo kuan ka. Pastor, ngutan ko. Ato na i-welcome no si Pastor gikan sa New Apostolic Church ato pinanggal igsoon ingon siya kay Paul wa gyud problema basta pulo sa Ginoo. Yun ato di babawal sa inyo ang todo simbahan sa Katoliko. Di kamera ra ko masaksi. Dispilo ko ra ba may umusulod sa Katoliko bisan haron sakit basta makitaan men. Grabe ka siloso magud sila. Siloso kayo men. Ingon si Pastor di man siloso nga basta pulo sa Ginoo. Ako rin nalato. Kaya ano sa kanan.
Nilot kayo ang kita na makatandog sa tugas kasi makakalitin po na. Ako tinura, katuloy ko mga tuloy ko. Kanya ito. Gamay na kasi mo na sa mga kilubuhin para ilan sa pasokan. Ikakasatuloy ko. Mga isyon, ang tinood pagkasulti, matawag ko nga murapag walay fundamento ba nga lugar ng ipuyan, kaya murag hapit naman nung umabot noon sa laing nasod, nalibot ko niyan tibok nga ang ako ato, murag ingon ta pag-istorya, murag dinugoy kayo pang obra, kaya ulit ako, mga pag abot sa panahon, murag nakakita ko yung pamaagi ang Ginoo. Itagaan dito niya ako bugat kayo na naging mangilangan hindi bugat ang diba? Patay ka pag sa mata sa tao mismo sa doktor niya gingon niya milagro kaya tingnan ko ang hospital na upay ay tabok na buhian tao dahil pagkahuman ato ipapauli ko nangutangan kong pilay din gingon ko sila na walay bayad. Salamat sa Ginoo. Idala ko pala kung atong panahon na may isun, ikaw mo to, yung mo to, nagmasakit na pagkukutro. Ang ako ang tawag atong panahon na may isun, itong yawa na. Ingko kung may Diyos at kalibutan, anong makukunyong luwasa, makukunyong sa dahil ng kayuhan. Nagsampit ko sa yawa. Matuo mo pili kung balay. Gamay naman disdo siya ng ito, yung may katugalan ng tumoy. Lugpat yung mga manok, pagsimbi ko diyawa. At yung kumurag, dali kayo mo, muspang ang yawa. Dahil pa maagi gapon sa Ginoo. Dahil, sipura ko, mga manway, may nag-abot ng mga pastor, balay. Nagwala na. Ako na magsimba ko sa kasabi ko gapon. Maagi ko sila simbahan, sa ilo, kapag ko kay Poblasyon man. Bistahan ko nila. Ay lahat hindi Tagalog may mga bahay sa kalwasan. Kaya po, ngano po nga, maginawato ko yung pulot Ginoo. Sa madaling istorya, kuha ko Juan Baptist. I-training ko nila, ipa-eskwila, mga sa mga binulan. Dahil ato, nagsugod, ilang kita gagawin. Kuman ato, murag dili pa ko kontinto. Murag lain man yun ng paminaw. Doon na naman sila istimong pagsakay sama sa isutan sa mga aking mga larawan. Sa una ba magsige ba yung taong magluhod na mahlok-halok yung guba sa itong Ginoo managahita. Yan ang ilahan man yung daoton. Katoliko. Doha ka tuwing ang pagservisyo ng itong biniliguan ko. Gawa na ko kasabot sa ilahan ng pagtumala, sabi na itong muang pastor na taga Cebu, Pastor Paglinawan. Doon na naiiskutan na supahin na puno ko sa ilahan ng pamagin. Adi na ko makasabot namon po ko yung Biblia. Naanap tugaan ko ng Biblia Ginoo. Ingwa, pura itong mga sa pagka-tuwid, yung pagwala ko pagkakalagay Ginoo, tawag mo po sa Eklesiya o ikabilit, Iglesia ni Cristo. Tagaan ko nila sa mga tawag na doktrina o usap at tumagin. Kung magtungkol ka simbahan, kung niya ka sa hanapan, ipunta na po kanala sa hanapan. Sa mga isuhin nila, ang Corinto, Episo, Philadelphia, o sa mga kinalan, ikamukuha o lain ng mga peraturan, manilingan nila. Okay, kaya doon na gitawag at nagkausap. Usa kalawas, usa kaulo. Sa ito kasi Kristo ang ulo, kitanda na ng lawas. Kita ang sudanan, kung si Kristo ang ato na sa itong kinabuhi. So, abot ko sa amis. Nalibot na, sige kwanto, hindi mo usar ka, tagaan ng misyon, 45 katlaw sa pag-misyon, pagsangyaw na sa mga balita. Okay, dali ato ako, nakapot ko kanlaon, wapot mong dugay ng isyon. Desisyon ko ang usawa, kung maaari na rin o milantoyan, sumot kay sa istorya,
lamin kung muli kong mag-asawa yung kasinabot ng tibig mana, punin ka sa kasa. So, abot ko rin, nakapaway ko pag simba, tawag ko ang kauban dati sa buwan ng paway ko pag-alaga sa Iglesia ni Cristo. Atong 2018, nakuha na po din sa Apostolic Church. Gusto ka away ka malaga sa Ginoo. Pag problema kung alaga sa Ginoo, ang dami ko kay. Ano po nga, nakatipalong niyo ko nga ang Ginoo ni Asa ko ang problema kay. Ako mong unang Korinto 3:16, kanaba ni siya ang imong haba kay palong ang imong lawas mao ang templo. Mao gina siya nga ako ang ipuktan ng mga teksto nga ito. Nga dili dahil nato bagay nga pasagdan ang Ginoo kay nasa atong sulod. Templo, simbahan. So kinahanglan gid ato adto ang tingnan. So sa gisgutan balik ta sa gisgutan sa tuwang ito. Wala ko tanong. Dito sa 2018, so naman ko mga 2023, abot sa pagpilihan. Wala pa mapuituin ka sa pag-uway. So anak yung mga iso, tumituga po na pag-alaga. Nagpasalamat po sa Ginoo, na ilapo kong minisisyonan, naglibog ko pa doon, na naabad ay na sa kuwan kung Muhamyo ka na kaya limang po siya nga kita kuwan ang ito ako na mga voluntaryo na tawag po yung mga kuwan. Nihangyo ko nga apostol ko hindi pa po muli. Kaya niya po aling situasyon karoon sa pagpatili. Kaya po kuman matapos na mga obligasyon magkabalik sa ako sa pagpaglaga. Kaya din Chris ang ito karoon nga protokolo o blao na kung ubuwa ka sa ito ang kuwan matawagin ka mga terminate ka. Ito na ata sa inyo namin, terminate yan. Ilan kayo sa mga pastor? Ilan to years sa mga pastor sa apostolic? Ikan sa 80. 5 years. Mga 5. So, ang nangyay na ito na akong katibilog, nagbuman naman ito atong panahon na, luway ko sa kaya sa mga ito. Ang sila naman gusto nga, natin mo namin sa inyo, i-terminate ka. Mura po nung trabaho kang kasalakan, i-terminate ka. Kundi hindi mo. O nakaimalot ta sa kitawag ng malawag. Yung po kayo po nga, dilig na ni pangani sa doon, paagin sa tao. Kung kasapot sa kitawag ito kasi, plano rin ito sa katawan. Siya rin nag-himong plan. Dilig niya sa Diyos. So, muna naman John, nagpasalamat po. Isa rin ang rasa, kapag ginabuabay kami ng malagi dito sa simbahan tungkol na ang lawas andam sa kalaga sino. Wala ko kung tanah ko bayan ko. Naman ko lingon na brad. Hay man nauna naabot ang simbahan si Kristo. Wala yung mga pangutanan nila. Hanto ko ng unang simbahan. Katoliko ba o si Kristo yung abot sa kalibutan? Okay, salamat kay Pastor No sa imong nindot na pagkakana. So, ako ni isugod do dito sa first century. Sa sinugdan, si Kristo nahimugso sa mahal na Birhen. Kansang amahan usa ka karpintero. Diya ko musugod sa akong history sa akong Ginoo, i-connect nako sa sinugdanan sa simbahan kaya itukod. Nga naman na sa kadaghang okupasyon sa tao sa kalibutan, ang napilian sa Diyos nga amahan, nga ama-ama sa iyang buktong anak, karpintero man. Nga nung di man mangingisda, nga nung di man mag-uuma, nga nung di man dito sa mga halangdon, may bukso si Kristo, nga nung karpintero man ang nahimo niyang amahan. Si Kristo wala man sa kalibutan aron lang pagtubos sa tao. Diklaro niya dito sa Cesarea Filipo sa Diaga Retreat si Kristo o iyang apostoles. Niingon siya sa Mateo 16:18, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." I will build. Kanang karpentero ang iyang trabaho builder.
So dito ni atong iyang audience nga mga apostoles, wa kyoy miubos. Pag-ingon nga, I will help. Kay karpintero nga nagsulti. Sumala ni San Mateo sa Mateo Kapitulo 13, versikulo 55, miingon ang mga tao, dili ba siya mauman ang anak sa panday? Mao na giingon ni San Mateo. Pero sa giingon ni San Marcos, sa Marcos 6:3, miingon ang mga tao, dili ba siya mauman ang panday? Nining duha ka statements, unsa may kalahian niini. Ang record ni San Mateo, dili ba siya anak man sa panday? Tinuod. Kaya ang iyang tatay o ama-ama panday man. Sakto si San Mateo nga si Kristo anak o panday. Si San Marcos miingon, dili ba siya mauman ang panday? Sakto ka na. Kaya naman, kung anak ka o panday, doon na yun almost 100% possibility na mahimo kung kagsama sa imong tatay. Na mahimo kung panday. So si Kristo anak sa panday, o siya po nahimo yun ang panday. So nahimo siyang builder. So pag ingon niya sa iyang mga apostol, I will build my church. May builder man siya, wag may misubang niya. Ang iyang unang membro sa iyang simbahan na tinukod, 12 kabo, itawag ni Apostoles, San Mateo Kapitulo 10, versikulo 1 hangtod sa 7. Gawas sa 12 ka Apostoles, doon na giingon ni San Lucas Kapitulo 10, 1 hangtod sa 8, nga doon na 70 to 72, nga mauni ang gitawag first party. Mauni ang unang moadto sa lokasyon diin iplanuhan sa Ginoo nga dito siya magmisyon. Sama ba sa presidente? Ang presidente di na mudik sa daghan sa Jordan. Doon na doon na ipadala ng mga unang first party. Mag-inspection, asa sa muasa, asa muagi, doon na may security. Mao na ang Pangulo. Si Kristo Pangulo man. So naa sa 70 to 72 nga mo mag-una, una pa siya mo adto sa iya. Pag-abot sa Pentecostes, Buhat Kapitulo 1, versikulo 13 o 15, nagkatigom ang 120 nga mao ang nibuo sa unang simbahan ng himugso. Kanang 120, lakip na diha ang 11 apostol, imaynos Judas kay traidor. Apil na po diha ang mahal na Birhen na Maria. Nganong nagtigo man ang 12 apostol at 120 kay naghulat sa pagbunsag sa Espiritu Santo. Miingon si Kristo, panlakaw mo sa ibong kalibutan. Pagwali mo sugod sa Jerusalem, iwali ninyo ang may balita sa ibong kalibutan. Apan una mo manlakaw, hulata ang pagbunsag sa Espiritu Santo. Tuwa dito si Mama Mary. Nganong tuwa man siya dito. Nganong kinahanglan ang presensya sa mahal na Birhen sa pagbunsag sa Holy Spirit. Ngano? Kay si Mama Mary ang unang midawat sa Holy Spirit. Lucas 1:35, miingon si Anghel Gabriel, para kunsaran ka sa Espiritu Santo o ang gahom sa Diyos magpabilin diha kanila. So si Mama Mary ang unang nakareceive sa Holy Spirit sa dihang gidawat niya nga mahimong inahan sa malubon. Wala lang kay gidawat sa Holy Spirit, iya ko ni gipaambit. Mibakta siya og pila ka milya pareho sa Hudiya kay iyang bisitaon ang iyang paryente kay Santa Isabel. Nakaabot ko sa balay ni Santa Isabel o Zacarias dito sa Israel. Sa pagkadungog, sa tingog, sa mahal na Birhen, Lucas Kapitulo 1, 41-42, sa pagkadungog ni Santa Isabel, sa tingog, sa mahal na Birhen, napuno siya sa Espiritu Santo. Misingkit siya sa kusog na tingog na nangingon, bulahan ka sa tanang kababainan o bulahan ang bunga sa imong tiyan. O si San Juan Bautista
miulpot sa dakong kalipay nga niduaw ang inahan sa Ginoo. Sa ato pa mahal na Birhen ang unang nidawat sa Holy Spirit, may paampit usab sa Holy Spirit. Kinahanglan nga tuwa siya sa Pentecost aron ilang-ilahon og siguroon nga ang Holy Spirit nga madawat sa simbahan ang samang Holy Spirit nga iyan nadawat panahon sa pagkunsad niini sa dihang gidawat niya si Jesus ang manulubos. Mo nang kinahanglan tuwa sa dito. Nganong kitang makatoliko 100% sigurado ta nga ang Holy Spirit nga nadawat sa atong simbahan tinuod ang Holy Spirit kay tuwa si Mauner kay dunay duha ka klase Spirit gitawag good Spirit o dunay gitawag na bad Spirit. Sa binuboy pagkapag-istorya, dunay Espiritu Santo o dunay Espiritu Tonto. Ang simbahan na nahibugso sa Pentecostes 33 sumala sa dokumento sa Grolier Universal Encyclopedia Volume 5, page 106. Catholic Church, the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of the Pentecost. Nganong makasiguro kita nga ang nadawa sa simbahang Katoliko nga Holy Spirit, ang tinuod nga Holy Spirit, tungod na sa mahal na gabi, wala sa negative comments. So, ang Pentecost, ang pagkahimugso sa simbahan nga Katoliko. Sa dihang napulihan ang bishopric ni Judas Iscariot, na kumplito ang 12 ka apostol. Full force. May barog si San Pedro, nagwali siya dito sa Pentecost. Nganong sa Pentecost, kay kanang Pentecost, Day of Harvest. Mao ka na ang adlaw sa pagpanganib. Daghan mga tao, pista man ko ng Pentecostes, manguli ana ang mga Hudiyo gikan sa lain nga dapit sa kalibutan. Na ang taga-Ehipto, taga-Roma, taga-Libya, more than 13 contingents in the Roman Empire. Ang world kani adto is Roman Empire. Ang tanan nga naa sa Roman Empire nangadto sa Jerusalem. Ang mga nationalities nangadto sa Jerusalem. Mao na ang simbahan miingon during Pentecost ang simbahan Katoliko na. Catholic, not in geographical sense, Catholic, sugod kay ang mga nason niyan sa Jerusalem. Nagwali si San Pedro. 3,000 ang nabunyagan. So, 3,000, 120 plus 1 plus 3,000. So, human sa Pentecost, 3,121 ang membro ng simbahan. Pag-abot sa Buhat, Kapitulo 4, versikulo 4, nadugangan niya og 5,000. So, 5,121. Si San Lucas ni Honong nawihak. Miingon sa Lucas 2:47, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Nga sa matag adlaw, gidugangan sa Ginoo ang iyang pundo ug mga tao nga nangaluwas. Mao nang nihunong na isa Lucas o ihap. So mao din ang last video ra simbahan, 5,000 kaben. O kada adlaw gidugangan og membro since 33 AD up to 2024 ang simbahan ang membro 1.2 billion. Walay laing simbahan ang adunay record sa history nga makatrace back sa iyang origin ngadto sa panahon sa Pentecost. Gawa sa simbahan Katoliko. Mauna ang simbahan Katoliko lang ang mag-celebrate sa birthday of the church. Ang akong birthday, August 30.
Ang birthday ni Bradley, July 29. Dili ko mag-celebrate sa iyang birthday. Kaya di man ko si Glenn, si Paul man ko. Kung akong birthday, Agosto 30. So din ko mag-celebrate sa akong birthday. Nga nung mag-celebrate taong Pentecost Sunday, kaya kita man ang simbahan. Nga nahimogso sa Pentecost, nga nung ang New Apostolic Church, dili mag-birthday, di man ka itong simbahan ang nahimogso. Lain po kayo mag-birthday kung July 29, iya man ito birthday. Hindi ko sa ako. Maon na ang kamatuoran ng simbahan Katoliko, doon na doon siya klarong history. O maon niya ang simbahan na ipanumpaan ni Kristo. Buhat Mateo 28:20. O banan ko kamo sa kanunay sa tanang mga adlaw hangtod ka matapos ang kalibutan. O maon ang simbahan na sa araw ni Kristo sa Mateo 16:18 nga bisan pa ang gahom sa imperno dili ikot makadaog ninyo. Mao na ang simbahan bisan mo sa problema, mga iskandalo, dili yun pwede maguba sa ganahan sa imperno. Tungod ni ang panaad ni Kristo nga uban niya ang iyang simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. 2024 pamantaron no? Huwag yung ka mahibalo kanos ang pagkatapos sa kalibutan. Pero makasiguro ta nga ang lawig sa simbahan. Mga matay man tantanan, kay limitado naman atong kinabuhi, apan ang labing siguro nga simbahan nga Katoliko mupadayon sa iyang panaw kay mao kana ang saad sa Ginoo nga iyang ubanan kining simbahan na hangtod sa katapusan sa katapusan. Palakpakan. Kung ang simbahan na Diyos na Katoliko ang magpaprovide o ebidensya. Sa saksi pa ko ni Jehovah, ang among history, 1872. Ang history ng Jehovah Witnesses. Kung moatras ta, 18th century, 17th century, 10th century, 8th century, down to 1st century, dili kita maka-provide o kalipunan nga naay nag-exist diha nga saksi ito. Ni alam din sila magsukol sa 1872. Hangtod pero. Pero kita Katoliko maka-provide. Pangutan kami, kisay among leader sa 10th century, leader nato sa 1st century. Isang unsa nga centuries, makatugan ta nga naay nag-exist nga leader nato. Kay naay leader, naay gilideran. Automatic naman. Isod man, leader ko ako katawhan. So kitang Katoliko maka-provide ka sa tanang nga makatuigan kinsa atong existing leader. Therefore, kay naay leader, naay katawhan na iyang leader. Wa yun ni bugto na history sa Katolikong simbahan. Busa kung mangutana ka, unsa ang simbahan na pinakauna? Ang simbahan Katoliko. O kuloy ba na ang simbahan ang pinakadaghang membro? Nga naman, sukat pa sa first century, and the Lord added to the church building. Kung ang simbahan nato, 50 rakabog ang membro, automatic na, hindi ka okay sa simbahan. Kaya lang suko na sa first century, pero nakuha ang simbahan na. Sa'yo na almost 2,000 years to. Dako ang simbahan kung na-start sa first century. Pero kung ang membro sa pagkatos, 200, adit na mao. So, mo itong tubag sa pagkutanan. Katoliko ang Persing Katoliko. Dayon, sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan, sa may gilingon ni Kristo. Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa kingharian sa langit. Unsa may buot ipasabot niini sa Ginoo. Unsa may kahulugan anang Yahweh sa kingharian sa langit. Kamu, inyo pagipanglakan sa inyong balay? Masang ganda? Nanirado mo sa balay? Panirado mo, laki mong balay o dagan susi. Kaya kung wak mo'y susi, di na mo kasuod sa inyong balay. Na-appreciate nako ang beauty sa susi. Sa diha, may adto sa Manila, kay mag-seminar niyo tulong ka adlaw. 15 mi kabuok ikan sa Mindanao.
Pag-abot namo sa Manila, gipa-accommodate mi sa isa ka kwarto nga musuod kung 15 ka tao kay double take man to among accommodation. 15 mi ka buok diha sa usa ka kwarto. Pangutana. Kaming 15 ka buok, hatagan ba mi og 15 ka susi para magtag-isa ni susi? Kubang dili, kayo sa lang may puntahan. Isa ra po ang key holder. Sa among 15, isa ra gyud ang itugyanan kung susi. Karon, unang adlaw sa seminar, pagkagabi sining probinsyano, ganahan yun ni Manoroy. Tagotagaw man ito Manila. So ang atong gihimo sa unang adlaw, dito kumikuyog sa akong makaubanan. Ang problema maunit. Panahon na nga mauli. Wa pa man nang nagkupot sa susi. Bisan unsa gyud libro kabuotan, dili gyud mi makasuot sa kwarto unless kung moabot na kanto nagharuit sa yawi. Sa dihang nakasuod ng isayawi, kami abot na ang nagkupot sa susi. Usa ko natulog na malandong ko. Ingon ko nga ugma, suroy na po, di ba? Unsa kaya akong buhaton? Wisdom yun sa Ginoo. Nakaingon ko, unsa kaya maayo na ako amiguhon ni nakupot sa susi. Naka-decide ko nga dito kumukuyo sa naghawid sa susi. Ngano? Aron dili ko madinatar, makasuod ko kay ako namang amigo o maguban-uban naman ko sa tag-iyan sa susi. Dito na ko na-appreciate ang wisdom. Nganong ang simbahan na gitukod sa Ginoo na ay Yahweh sa kaharian sa langit, isarahang buot ipasabot ni anak na kining simbahan na yang gitukod kay na ay Yahweh. Buot ipasabot kining simbahan ang simbahan nga dunay kasiguruhan nga mahalangit yun ta. Ngano man? Na may susi. Kung na ay susi, makaabli yun sa lahat sa langit. Kung abli ang gaghahan, makasurod ang mga tao sa simbahan. Kung gitukod na doon ang susi. Palakpakan ko. So, na ay susi ang simbahan. Pangutana. Miingon ba ang Ginoo? Pedro, paduplikete ang susi. Hatagi si Felix Manalo. Aron ng Iglesia ni Cristo makasuod po dito. Nag-ingon wala? Wala! Mingon bang Ginoo? Pedro, paduplikiti ang susi, hatagi si Kibuloy. Para ang mga membro ni Kibuloy makasuod sa langit? Wala! Wala'y duplicate. Buti pasabot ang nanag-iya sa susi, maurad yun ang simbahan nga yang gitukod ang simbahan nga makapahalangi sa atong palakpakan ng Ginoo. Gusto mo mahalangin? Gusto nila? Kung gusto mo, amiguhan ninyo ang nagkupot sa susi. Ayaw yun ninyo kalabanan ang nagkupot sa susi. Kasi nagkupot, isang Pedro. Ang pangutana, kinahanglan yun na makikuban sa nagkupot sa susi. Asa man San Pedro. Asa man siya lubong. Kaya ang nahibalo sa iyang lubong, mo nang iyang kauban. Ako, kung mangutana mo na ako, asa gilubong akong amahan, makatugan ko ninyo. Asa gilubong akong inahan, makatugan ko. Asa gilubong ako paigsoon na may una na sa paghalin sa kalibutan. Ako mga iyaan, ako mga uyuan, o bisan akong lula o lulo. Nahibalo ko asa gilubong. Nganong nahibalo ko? Kay ako man na silang kauban. Sa ato ba, ang nakahibalo sa lubong ni San Pedro, katong iyang kauban. Asa man sa Pedro gilubong.
Gilubong siya diha sa Batikan sa Roma. Kanang lamisa nga magmisa ang Santo Papa, ang pundasyon ni Ana, ang patay lawas, ang lubong ni San Pedro. Nga sa ibawtas, kay kauban nato ang nagkupot sa susi. Kung mo reklamo mo, mali na mao, itod lo asa! Magsali mo ang lagi mo. Kung mo ingon kita na brad, kung di man ang maubrad po ang lubong ni San Pedro, kung di mautogaan niya sa lubong, di po sila kasukan. Kaya ang buktong makatukan lang ni Ana, katong kauban sa lubong. Ang simbahan na Katoliko. Mauna nga niya kanato ni San Pedro. Nga ni-prueba ni Ana, isa siya sa atong mga patron. Saint Peter the Apostle Paris. Saint Peter the Apostle Sakil. Nagibuak na. Kauban nato ni San Pedro. Unsay mahitabo kining mga tao nga bukod ang larawan sa tag-iya sa susi? Naway ko ang sekretarian. Suloy daw. Kini akong larawan, dugmo ka, kung makasuol pa baka sa puntahan sa pagbalay. Kita ang mga Katoliko, grabe na itong pagmahal kang San Pedro. Nga naman, ato man ang kauban. Kung ato ng kauban, hindi kamatay na ito. Bukas yun ang ganahan para na ito. Kay ato man na siya kapamilya. Ako makaigsuon na, nga nung naatay larawan ni San Pedro, naatay larawan sa mahal na Birhen, naatay larawan sa Ginoo, ako, kini akong pitaka. Niya din niya larawan sa akong asawa. Alam na ako yung asawa sa silingan. Ang akong ibutan doon, larawan sa akong asawa. Alam na larawan sa akong silingan ako ibutan, dako ng away. Nga nung larawan man sa akong asawa o mga anak ang niya sa pitaka, kay kining mga tawhana, ako din kauban sa pamilya. Mo nang nga nung naatay larawan sa inahan sa Ginoo, kay kining inahan sa Ginoo, ato man ang kauban. Nga nung naatay larawan sa mga apostoles, kay ato ng kauban isip pamilya sa simbahan sa Ginoo. Pero naatay larawan ni Kristo, na Ginoo, kay ato man ang kauban. Kung iglesia ka ni Kristo, ang imong larawan ni Felix Manalo, larawan ni Ranyo Manalo, o larawan ni Eduardo Manalo. Di yun na maghupot ng iglesia ni Kristo o larawan ni Eliseo Soriano magumuton. Ikaw, kaaway mo na sila. Balikon ko, nanong naatay larawan sa Ginoo, larawan sa inahan sa Ginoo, larawan sa apostol sa Ginoo, kay kining tanan ato ni silang kaubanan. Nganong wala sila larawan sa mahal na Birhen? Di man sila kauban sa nanay sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa mga apostol? Kay dili sila kauban sa apostol sa Ginoo. Nganong wala sila larawan sa Ginoo? Kay dili sila kauban sa Ginoo. Ang Ginoo niuban sa simbahan na iyang gitubol na mag-uban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Kita ang simbahan ang iyang giubanan o nang doon na tayong lagway sa Ginoo na akong giuban. Malapagan. Maunang ang simbahan Katoliko ang simbahan sa gitukod. Pastor, kung magkadesisyon ka na mo paulit ang simbahan, dawaton ka sa atong bahay.